Hi guys, Lynn Canning here again and welcome back to my channel. So today's video ay ang part 6 ng ating Malungkot ba ang mabuhay na mag-isa? Tara, kwentuhan tayo. And buti naman, uminit na guys. Maaliwalas na yung paligid. Ganda ng gumamela ko. So magluluto tayo guys sa ating brunch. Prata tayo for today guys. So iinitin lang natin yung non-stick nating kawali guys. Di na kailangan ng mantika. So, antayin lang natin guys, mag-iba yung color. Lahat ng part niya. Yan, di ba yung ganyan? So, antayin natin guys na magkulay green siya lahat. Tsaka natin siya babaliktarin. Kasi pag hindi, maghihiwa-hiwalay siya. So, ayan. Pag ganyan guys, pwede na natin siyang baliktarin. So, kailangan lang guys. Low heat lang siya after mo mapainitan. So, ayan. Pwede mo na siyang baliktarin. And then, mamaya ulit, babaliktarin natin. So, pagluto na siya, guys, kailangan mag-green lang siya lahat kanina. Pag tinitingnan mo siya, guys, parang walang kwenta, no? Pero, guys, super sarap nito. Promise. Diba? Ganyan lang siya. At saka lumulobo siya. Tapos, kung halimbawa, pwede nyo, actually, kaya siya lumulobo, guys. Pwede nyong lagyan ng laman yung loob. Halimbawa, gusto nyo pang lagyan ng cheese. So, ayan. So, luto na siya, guys. And, eto na nga siya. So, meron tayong tatlo. Ito na yung lunch natin for today. Kakain muna tayo. So, ganito yung pagkain ng prata, guys. Yung isang sunog ko. Ganito lang. Tapos, pwede mo siyang lagyan ng cheese sa loob. Kaya lumulobo siya. Tapos, empty siya sa loob. Kasi, pwede mo siyang lagyan ng anything na gusto mo. Parang feelings. Feelings. Yun yung pagkain. Marami ito. Marami silang flavor. This is actually Indian food. Marami silang flavor. Ito, prata onion. Tapos, meron cheese, meron plain. And then, sa Singapore, meron siyang, ididip mo siya sa curry, sa sabaw ng curry. So, yun. Sarap nito. Kaso, ang fats na to ay 17 grams. Kagaya kung may gallstone, dapat ang fats is 4 grams lang pababa. Kaya, siguro sa susunod na buwan na naman tayo kakain. Pero try ko maghanap kung may wheat sala. Kasi di ba, sa tortilla, merong wheat salang tortilla. Merong white, merong wheat. Kung baka ito meron. Last time kasi nagmamadali lang ako. Kaya ito na lang kinuha ko. Sarap. So, ito yung nasunod ko. Yung kabilang side nasunod. Pero masarap pa rin yun, guys. Pwede ka naman gumamit ng tindor, pero ito yung typical na pagkain ng nila. Yung kamay. Tayo kasi, minsan pag fine dining, akala natin lahat, kinukutsara, ginagamitan ng knife. Pero syempre hindi, depende sa food. Halimbawa yung crab. Sa bagay, bihira lang naman. Meron din syempre sa mga fine dining yung crab. Oh, diba? Hindi mo naman pwedeng tiniturin yun. Pero aminin nyo, nag-attempt kayo. Nag-attempt kayo or hindi na lang kayo kumain. Dahil hindi nyo alam kung paano kakainin, di ba? Magkakamay ka ba? Like yung bread naman tao.
Yung brand din naman tao. Ididip mo yun sa curry sauce or sa sauce ng crab. Halimbawa, chili or black pepper crab. In-order mo na. Or kaya, yung plain. So, ididip mo yung mantaw. So, yung mantaw, diba yung tinapay na nila? Ididip mo. Sorry naman, ang ingay ng mga kapitbahay ko. Yung mga nagpapagawa ng bahay. Ako na lang hindi nagpapagawa ng bahay. At samanin nga lang ako dito napunta guys eh. Kasi yung kaibigan ko, pinipilit niya talaga akong maghanap ng bahay. Sabi niya sa akin. Or tagal-tagal mo na nagtatrabaho, nag-abroad. Sabi niya, kaya may bahay ka na. Kasi ako, sa isip ko, uwi na lang ako ng province. Kasi yung anak ko, nasa Manchester. So, sigurado yung dalawa kong anak dito sa Maynila, nagre-rent na sila ng sarili nila. Kasi ayaw nilang tumira dito. So, naisip ko sa province na ako magsisettle kasi di ba nandun yung tatay ko. Tsaka yung nakatira lang dun sa bahay namin yung kapatid kong babae. Although may mga anak naman siya, pero nag-aaral yung mga anak ko. Sorry sa asa. Nag-charge kasi ako, kaya hindi ko magamit yung mic ko. So yun, sabi ng friend ko, maghanap ka na, nasa Singapore pa, maghanap ka na ng bahay. So, siya sabi ko, wala naman akong time. Kasi yan natin kita, grabe yung galit ng kaibigan ko yun. Sila yan. Super bait. So yung nagsisikaso niya lahat, yung anak kong si Carla, yung niya, yung partner niya. Tapos si Carla yung taga-pirma, siya yung taga-asikaso. Siya yung nakikipag-usap. Pagdating ko ka dito dun parang siya yung may-ari. Binigyan ko lang siya ng authorization letter para sa mga, pag may mga babayaran, may mga kaasikasuhin dito. So siya na, mag-asikaso. Kaya natatawa kami, uy, sa'yo naman ito ba? Hindi ito acting lang. So siya talaga, tapos kaya nakakita nitong lugar. Actually, yung unang nito, yung unang nakuha niya, yung model na yan. So, mas mababa. Like, around 15,000 lang. Sabi ko sa kanya, okay, sige, go na ako dyan. Sabi ko gano'n. Kasi nisip ko, less than 20, pwede na ako. Kaya naman, naubos na yung, nung nag-decide ako, wala nang available na dayan. So, etong Sophie yung nakuha niya. Sophie yung, model ng bahay. Tapos, dapat to 18,000 monthly. Di sabi ko, sige, go. Go na ako. Guys, nung kinumpute yung age ko. Siyempre, yung taon na ba tayo? I think that time nasa 46 ata ako. 46 ako. Kaya naman, ang nangyari, siyempre, iko-compute yun. Dapat hanggang 60 years old ka lang na pwede magbayad ng bahay. So, parang 11 years lang to. 11 years nga ba? Kaya basta ganun. Basta parang 11 years ko lang itong babayaran. Alam niyo kung magkano? 26,000. So, almost 26,000. Siyempre, nung una, nasa Singapore pa ako nagbabayad. Full. Pero nung umuwi ako dito, nakiusap ako dun sa panganay ko, si Diana. Si Erica yun, ang tawag namin sa kanya. So, nakiusap ako kay Dix na hatiyan niya ako. So, wala akong income. Meron na ako ng pera, alam mo yun, pwedeng paggastos for 2 years lang sana. Ewan ko ba, masyado naman akong nalibang. Nalibang ako sa halaman, doon ako yung pera ko. Pero, masaya naman ako. Pera lang naman. Kaya lang syempre dapat, sabi ko nga, yung plano ko nun. Bago ako, nung nakapag-put up na ako ng maliit na store sa Province Skincare, and parang mini Daiso, mini TikTok style siya. So, kompleto naman siya. Few items, few pieces, pero almost complete siya. Nung na-realize ko yun, sabi ko, ay, sayang, dapat pala, doon direkta na lang ako sa probinsya. Nung may pera pa ako, parang ganun. But anyway, okay lang. Ganun talaga sa buhay. Minsan, nagkakamali tayo ng mga decision sa buhay. Pag nagsasalita talaga ako, guys, pag nakikipag-usap ako, alis lang kumain. Yun yung maganda, di ba? Diba? So, yun.
Pagaya nga nasabi ko, ganun talaga ang buhay. Minsan, dumaan ka muna sa pagkakamali. Kasi yung pagkakamaling yun ang mag-hone sa'yo para magawa mo na ng tama sa susunod. Yung mga gusto mong gawin sa buhay. Hindi masamang magkamali. Bagkus nakakatulong din naman yung pagkakamali natin. Huwag mo lang syempre ulit-ulitin. Yun lang yun. So, ay na nga, na-realize ko, no, kung pagdating ko dito, siguro malaki pa yung naging puhunan ko. Baka instead na reseller ako, magiging parang city distributor or municipality distributor. Kasi kailangan doon 100,000 na puro skincare lang, guys. Puro skincare lang. So, syempre on my part, gusto ko naman na magbenta din ako ng ibang items. So, yun na nga, guys, 'di ba? So, ano nga ba ang pwede nating gawin para hindi tayo maging malungkot kahit mag-isa lang tayo? Or kahit may partner ka. Kasi minsan, 'di ba, kahit may partner ka, darating talaga sa buhay mo na parang naboboard ka, nalulungkot ka. So, ano pa ba ang pwede natin gawin? Aside sa mga nabanggit ko na, di ba? Guys, halimbawa, pagdating sa food, alam ko naman na hindi natin basta-basta matatanggihan yung mga comfort foods natin. Ang tagal kong nag-a-adjust, pero syempre may times na nagki-crave ka. Kagaya nung prata. Super favorite ko yun nung nasa Singapore ako, yung prata na yun. Tapos i-dip mo siya sa curry. Sarap, guys. Grabe. Ang sarap. Tapos coffee. Ay, ang sarap. Another cheat muna tayo. And sa sobrang favorite ko, syempre, abis kong nakain. Nag-crave ako. Actually, pangalawang luto ko na yun, guys. Kasi hindi ko naman pwedeng, although matagal pa naman yung expiration no? Dapat next month ko pa kakainin, pero I'm not sure kasi next month kung naandito pa ako. So, ipapamigay ko lang lahat ng mga food sa ref ko. Lahat ng mga food. Akala mo nung pagkadami-dami ng food. Kung may matira man akong food, ibigay ko lang kay Kuya at kay Kat. Yung sa kaibigan ko na taga Lancaster din. So, mamasyal kayo. Like, lalo na diba tayo, live streamer tayo, content creator tayo. So, syempre para meron tayong content, pupunta tayo kung saan-saan. So, i-depende nyo rin yung sa budget nyo. Like ako, for example, di ba, nung nasa province ako, wala namang magarbong pupuntahan dun kundi pupunta ka ng Iloilo City. And then, dahil nung kabataan ko, hindi ako naglalakotsa. So ngayon ko, gustong i-explore yung mga waterfalls sa amin. Actually, marami pa nga Kaso nung summer kasi, super tagtuyok talaga. So few pa lang din yung napuntahan ko. Tsaka nakita niyo naman, di ba, lagi ako nasa Boracay. Kasi, yun lang yung, convenient for me or malapit sa akin. So, indulge. Lalo na kayo kung wala naman kayong mga sakit na bawal sa inyo. Okay lang yun. Ako naman, guys, kinoconsider ko na talaga na sundin lahat ng mga food na yun. Lahat ng bawal. Although minsan sinasabi natin na okay lang. Pero masarap pa rin mabuhay. Masarap pa rin mabuhay. Meron na nga akong napanood pala na, hindi ko alam kung si Father Orbos ba yun. Or, basta isang pare nagsabi na, hindi porket matanda na tayo ay hindi na tayo mag-i-enjoy. Hindi, mag-i-enjoy tayo. Dahil ang buhay ay panandalian lamang. So yun talaga yung ginagawa ko. Kung wala kayong budget, syempre, a-align nyo naman yung budget nyo sa mga pupuntahan yung lugar. Maraming paraan sa mundo kung paano tayo mabuhay na hindi malungkot. May partner man o wala. Iwas stress talaga. Iwas stress. Iwas sa mga taong nagbibigay sa'yo ng stress. Kumanta din pala kayo. Kahit hindi kayo magaling kumanta kayo. Kasi nade-develop naman yan Pero ako kasi, guys, hindi ko alam kung bakit hindi ako nakakasunod sa music. Grabe naman yung tawa ko. Sabi ni Heart Evangelista, ganito lang dapat yun. Alam mo
malaking tulong nung kanta, sa totoo lang, no? Kahit hindi sa live, or kahit makinig ka ng music, pero the best din yung kumanta ka. Parang may something kasi na nagiging magaan yung pakiramdam mo pag kumakanta ka, no? Sabihin nyo nga sa akin yung mga nakaka-relate dyan. Nung una, medyo nahiyap ako. Bakit ba? Marami din naman ako nakikitang mas sintonado pa sa akin. Sorry. Ang maganda kasi dito, natutuwa ako sa ibang audience na yung palakpak silang palakpak, yung parang ganun. Kahit naman ako hindi ako yung sabi niya, ay, ano siya, oy, ganyan siya, ganyan. Unless may isang tao na parang, oy, ang galing ko, tapos biglang nagsintonado. Sorry. Sorry, Buti pa yung alam mo sa sarili mo, alam mo namang hindi ka marunong kumanta, pero at least kumakanta ka para maging masaya lang tayo. Isa yan sa mga factor kung bakit dapat kumanta ka. Nakaka-release siya ng sadness, ng kalungkutan. Basta nalilift, parang may energy na nalilift up. Yung soul mo, yung spirit mo, o alam niyo ng mga singer. Singer ako Until the next vlog! Marami pa tayong pag-usapan. Ngayon ko lang na-realize na maganda pala to yung nakikipag-usap ka sa inyo. Pero syempre, di ba, alam niyo na. Bago pa ilabas sa inyo doon, solo muna ako, di ba? Siguro kung minsan sinasarado ko yung pinto. Kasi, baka sabihin ng kapitay, ano nangyayari dito? Ano dito sa kapitay? Siyempre, hindi naman lang kilala. Konti lang nakakilala sa akin, Kending. Eto lang, yung mga kaibigan ko lang. Ano kaya nangyayari dyan sa kapitbahay? Bakit naman siya nagsasalita? Ayan na, hindi na nga lumalabas ng bahay. Nagkahalaman lang sa umaga. Tapos, mamaya-maya nagsasalita. Mamaya-maya nagkakanta dyan. So, ayan, bukas naman. Masyado kayong natuwa? Or ako lang kaya ang masyadong natuwa? Oh, hindi Special mention yun kay Everyday Music. Natuwa naman siya sa akin, no? Diba? Natuwa siya dahil may candy siyang napapanood. And of course kay Koy, dahil hindi naman daw talaga malungkot. Masaya. And sa inyong lahat. So, special mention para siyempre sa pumunta sa aking premiere na si EPM Music, si my channel Kadugong, of course, si Miss Divine Rose channel, and may isang girl kanina, ilalagay ko na lang dyan. And of course, maraming salamat sa mga nag-replay. Maraming salamat sa mga nag-replay. Like, of course, Landon, Custom Classics, and Jennifer Vlog. And of course, si Larry Ramos, Hilario Lakwat0. Ang haba ng pangalan mo, bro! So, ayan, maraming salamat guys sa inyo. And sa laging nandoon, kasi feelingera ako. Dahil gusto ko mag-instant premiere. Gusto ko yung, or mag-upload lang ng video. Feelingera, di ba? Pagkain mo kontra dyan, ha? Mali natin, diba? Tuwa ako. Pero alam mo guys, ang sarap yung ganito pala. Ngayon ko lang na-realize. Maganda makipag-usap. Maganda lang nasi-share mo rin yung everyday na ginagawa mo sa buhay. Wow! Thank you sa naka-appreciate. Thank you din naman kahit, diba, alam niyo na. Ay, hindi naman natin maiwasan na may mga tao sa mundo na hindi nakaka-appreciate ng ating mga ginagawa. But, ito ang sasabihin ko sa inyo. Pag may mga tao kayo nakatagpo ng ganyan, guys, huwag nyo talagang papansinin. Kasi, di ba, iulitin ko na naman tingnan yung si Doc Willie Ong. Biro mo nagpaan siya sa stress, di ba, sa mga bashers niya. Kaya, naku, iwasan nyo talaga yan. Gusto nyo pang mabuhay ng matagal. Although may mga sakit-sakit naman na tayo, pero, syempre, huwag na nating dadagdagan ng dahil sa pag-iisip natin kung sino yung magbabash sa atin. So, isa pa rin yan. Huwag nyo isipin kung anong sasabihin ng ibang tao sa inyo. Alam nyo sa sarili nyo kung ano yung capacity nyo. Alam nyo sa sarili nyo kung nanloloko ba kayo ng kapwa or nanlalaman kayo ng kapwa. Basta, alam nyo na malinis ang intention nyo, malinis ang hangarin nyo sa buhay, at wala kayong tatapakang tao. So there you go guys! Kending is my life. Choose to be happy in everything that you do. Thank you so much for watching. Till my next vlog, don't forget to like, comment, share this video, and subscribe to my channel. Wow!